Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw, and pag-usapan po natin itong medyo nakalipas na rin to, few weeks ago, yung issue naman ni Jokoy, yung pagkaka-host niya sa Golden Globe Awards night, okay? Dahil nga, sabi nga niya, nabigyan siya ng offer na mag-host ng awards night 10 days before ng awards night, okay? So wala siyang ganun na katagal na preparation para sa event na yon, and then eventually, mahirap talaga sa tingin ko. Ako dati kasi nagbabanda-banda ako, ganyan. Pag may event, pag may tugtugan, sa tingin ko hindi kaya kahit araw-arawin mo magka-practice ng araw-araw in 10 days ng kanta. Lalo na yung event na yun, 2 hours na magpe-present ka, mag-hosting pa yon. So mas mahirap, okay? Kahit nga yung simpleng magko-cover ka na lang ng mga kanta, kahit 3 kanta sa isang event, tapos magpe-prepare ka ng para maging malinis yung tugtugan nyo, and ang preparation nyo ay 10 days lang, mahirap, okay? And eventually, yung awards night na yun ay prestigious, okay? Dahil yung mga taong nandoon ay mga sikat na artista, sikat na direktor, yung mga nasa film industries, okay? And nagkaroon nga ng issue yung pag-host niya doon dahil sabihin na natin nagkaroon siya ng matama tungkol kay Taylor Swift, okay? So ito, may nakita akong isang post dito ni Prof. Clarita Carlos. Ito yung isang Facebook page niya, okay? So nakarating na rin sa kanya yung issue na ito, and may post siya na tinatanong niya, sino si Taylor Swift? Huli yata ako sa balita. Okay, so siguro kaya rin na-trigger yung issue na yon tungkol kay Jokoy at saka kay Taylor Swift dahil sikat si Taylor Swift, okay, marami siyang fans all around the world, and parang Raffy Tulfo, pagka tinira mo yung idol nila, hahatakin ka pababa, i-criticize ka na masama, kahit na joke lang yun, hahatakin ka nila, okay? Ganun din dito kay Taylor Swift, okay? Dahil nga, nabigyan pansin siya, dahil nga nabanatan si Taylor Swift ni Jokoy dun sa speech niya sa Golden Globes, parang minasama ng mga fans ni Taylor Swift yung pagkaka-deliver ng joke na yun doon sa Golden Globes. Kasi nga naman, syempre, bibiruin ka ba naman ng ganun-ganun lang sa harap ng maraming sikat na tao, hindi lang sa harap ng mga tao, sa harap ng maraming sikat na tao. Hindi lang yung simpleng dahil biniro ka sa harap ng mga tao, hindi lang yun Biniro siya sa harap ng maraming sikat na tao. Parang ganun, okay? Yun. So, yun, nagtanong si Prof. Clarita Carlos kung sino nga ba si Taylor Swift, okay? Pero alam na natin kung sino siya. And yun nga, maraming nagde-defend, maraming nagki-criticize kay Jokoy na masasama kung paano niya na-host yung Golden Globes, and yung mga negative side kung paano na-host ni Jokoy yung awards night. And marami naman din maraming dumipensa na mga sikat na personalities in favor kay Jokoy, okay? Pati sina Kevin Hart, di ba? Yun, may napanood akong video na sinasabi niya nga mahirap mag-host ng awards night, lalo na yung prestigious one, okay? Kasi nga, lalo na kung ang preparation mo ay maikling oras. Sinabi nga ni Jimmy Kimmel na nung naimbitahan siya, binigyan siya ng preparation months before. Kasi nga hindi biro, siya nabigyan lang siya ng 10 days. And then hindi pa yung mismong gusto niya na sabihin yung syempre may mga feedback yan ng galing sa staff ng Golden Globe, diba? Kaya mix yon. And at the same time, sabi din ni Kevin Hart na hindi naman kasi talaga mainstream na personality si Jokoy, okay? Lagi siyang nag-sold out sa mga shows niya, pero pagdating sa mga kung sino nakakakilala sa kanya doon sa awards night, sigurado hindi lahat ng mga sikat na actors, directors, mga staff ng mga film na nasa film industry ay kilala siya, na hindi din kayang ma-accept yung mga biro, hindi nila kilala kung paano mag-deliver ng mga punchline si Jokoy, okay? Kasi usually din yung mga punchline niya is personal experience na Filipino community nakakaintindi, alam mo na yung mga immigrants ang nakakaintindi, yung mga ganun bang bagay. Kaya yung may part doon na parang tinira niyo yung mga white people take everything sa Amerika. Diba? Yung lahat ng mga nandoon Amerikano. Parang majority ng audience na nandoon Amerikano, tapos tinitira niya. Diba parang nakaka-offend yung ganon, pero it was just a joke. Diba? Kaya hindi mo pwedeng ma-please lahat ng mga tao at mapatawa yung audience na nandoon sa awards night dahil hindi yun yung gig niya. Okay, hindi yun mismong show niya. Kaya yun, yung iba kailangan pa niyang i-explain kung bakit niya nasabi yun, kung bakit niya nasabi yung joke na yun, dahil yung iba ma-offend, alam mo. And ito nga, isa si Michael V.
ang nag-defend dito sa performance ni Jokoy sa Golden Globes. Okay, basahin natin to. I think Jokoy's Golden Globes jokes are funny, direct, and pretty much self-explanatory. Okay? The last thing Jokoy should be doing is trying to explain it to people who purposely choose not to understand and appreciate them. Okay? Kasi nga talagang yung mga punchline ni Jokoy pag nanood ka sa Netflix, yung mga show niya, pagka may mga punchline siya, hindi niya na kailangan explain eh. Maintindihan mo na kasi may personal experience din siya na makaka-relate ka. Kaya yung mga punchline niya na nasabi dun sa Golden Globes, medyo marami sigurong hindi nakakunawa and kaya marami rin na-offend. Kaya kailangan niya by the end of the day, yung joke niya para kay Taylor Swift ay kailangan niya na rin i-explain. Okay? Dahil kahit na mismo si Taylor Swift, hindi niya naintindihan yung mismong joke. Nakakala niya yung joke was on her, well the fact na yung joke ay para sa NFL. Alam mo yun, tapos yung ginagawa nila ng issue ng pagkatapat ng camera kay Taylor Swift ay parang na-offend kaya uminom na lang si Taylor Swift ng wine o kung ano man yun, champagne. Well, in fact, hindi naman offensive yun para kay Taylor Swift. Yung joke na yun, he was making fun of the NFL. Parang laging pinapakita si Taylor Swift pag may game yung boyfriend ni Taylor Swift. Parang ganun. Yun nga, pati may nakita akong isang nag-comment si Gretchen Ho na siguro dahil nga fan siya ni Taylor Swift, pero sa tingin ko hindi siya offensive para sa, hindi naman yung joke para kay Taylor Swift. Tsaka sobrang ikli lang ng line na yun eh. Hindi para kay Taylor Swift. Dahil nga may mga fanatics talaga na gusto nilang i-defend yung isang tao para lang kahit na hindi naman yung joke doon sa isang tao kay Taylor Swift pagtatanggol pa rin nila. So yun lamang po. Maraming salamat sa mga sumubaybay at nanood na itong video natin ngayong araw, and please paki-follow po ako sa Facebook page and paki-subscribe na rin po ako dito sa YouTube channel ko. Okay? Maraming salamat po ulit. Ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.